Hello, Bob. So, accounts receivable, Bob, no? So, ang accounting for accounts receivable, para imong maansiran tanan related questions. Magsugod sa gid ka sa level 1, in which ang level 1, you have to know unsay makapataas o makapagamay sa accounts receivable. So, mo sa na una. Kay pag makabalo na ka unsay makapataas, of course, na kay debit accounts receivable. Unya, ang makaubos, credit accounts receivable. So, ang imong pinaka-problema na lang, unsay ipari sa iya. 'Di ba? So, kanisa ta. Ang makapataas sa accounts receivable is only credit sales. Credit sales. So, may credit sales na customer, suki nimo nagpautang ka. Mo na credit sales. Walay lain makapataas sa accounts receivable kana ra gyud na transaction. Normally, tama? So, normally, based on accrual, bisan pag wa pa ka bayari, basta kay deserve na nimo bayaran, ano na accounts receivable, mag-recognize na ka og sales. Ayan na kasimple ang credit sales. For example, na kay customer, nangumpra ka 1 million pesos na imuhang gipangumpra, imong gitubuan o doble. So 2 million ang imong pagpautang sa customer. So you have a credit sales of 2 million. Butang na nimo dili, 2 million. Ngano man ni siya? Anong dapat kabalo ka og entries? Aside sa kabalo ka sa pagtaas o pag-ubos ani, kana magud maka-help para kabalo ka sa entries. Sometimes naay mga questions na pangutanon kag mga entries. Okay? Of course, this is too simple. However, remember nga related ni siya sa imong merchandise inventory. Although seller ka diriya. So you are only going to record accounts receivable credit sales when you are confident that the title has already passed to the customer. Okay? So, if ever, duol na ang customer, the moment na imo siyang ihatod sa customer or kuhaon ni customer isulod sa iyong property, then that means the title has already passed to the customer, debit ka ni. Ang problema is pag in transit. Pag in transit pa, meaning wala pa naabot sa customer pero wala na sab siya sa imo. Kaya pag napa siya sa imo, wala pa kay karapatan ani. Dili ta sa in transit. So, pag in transit ang inventories to your customer, of course, you're going to record this kung FOB shipping point. Because ang meaning again sa FOB shipping point is the title passes upon shipment. So, dili na dahil na ni kasimple ni. Dapat magtanaw-tanaw po ka sa timing. Kung nahatag na ba yun sa customer ang goods, ang title. Okay? Now, FOB shipping point in transit. Mag-record na ka ani. Because again, the title passes upon shipment. And the moment na in transit ng inventory, meaning na ship na siya, so, kang kung ano na, ang owner ana ng mga goods is ang customer na. Okay? Now, naay chance na madakuan pa ning accounts receivable credit sales nimo. O dili ang sales, accounts receivable lang. Ano man? Labi na kinani. Na si customer ang tag-iya apan shipment mo ng FOB shipping point. So, it also means na siya dapat ang magbayad ng shipping fee. So, since siya ang dapat magbayad ng shipping fee, kining freight prepaid, ikaw mo yung nagbayad kay pag freight prepaid, meaning gibayaran sa usapan na ship. So, syempre, the seller is the one so paid. Ikaw, as the seller, mudako ni mga accounts receivable ron. So, mao na ng particular case na maaaring mudako pa ang imong accounts receivable upon credit sales. So, kintahay, ang shipping fee is 10,000
Na mao na ron, accounts receivable ka, 10,000. Tapos cash, kay ikaw lagi nagbayad before shipment. So nidako imong accounts receivable, although imong sales, nag-remain siya as 2 million. Gets? O na pa yung usahay na ang accounts receivable nimo arang dakuha, kay gi-appeal na ang VAT. Pero, oo, ako naman yung na-discuss sa imo. For example, 2 million ang imuhang nabaligya. Unya kay VAT registered bang ka? So meaning, ipasa nimo ang 12% sa imuhang customer. Tama? So kung 1 million na, 120 ang VAT. So meaning 2 million man na, 240. Ang mahimong entry na nimo, instead na inani ka simple, is debit accounts receivable. Pero 2,240,000 imong receivable. Kay na-appeal na ang VAT. And then ang sales will remain at 2 million. Kanang walay VAT. Tapos, na-adiri ay VAT payable to 40,000. Or, pwede dili, VAT payable ang ibutang is output VAT. So, those are the instances na mutaas na imong accounts receivable. Pero, basically, the only reason nga nung mutaas ng accounts receivable is ang credit sales. So, what is the effect if ever na hinaani kaning accounts receivable na nadungagan tungod sa shipping, niya accounts receivable na nadungagan tungod sa VAT? Ang effect ana is, aside sa muda ko ang accounts receivable nimo, kung naghatag ka og discount sa customers like 3%, kung magsayo sila og bayad na credit terms, ang kanang 3% na discount ni customer will not be based sa 2 million plus 10. Sa 2 million VAT, dili ta sa sales gyud. Dili ta sa sales. Dili i-appeal ng mga gipang-add tungod sa VAT, gipang-add sa shipping fee nga imong gibayran. Di na ma-appeal sa ma-discountan kay alkanse ka. Di ba? So, that's the effect. So, mo na makapadako sa accounts receivable. Let's go sa mga makapagamay. Sa mga makapagamay sa accounts receivable, ang first is payment of accounts receivable. Mo na pinakauna. Diba? So, sa payment of accounts receivable, kung ready na mag-pay ang imong customer, debit cash naman. 2 million. Paliha sa ato ang example, and credit, accounts receivable, 2 million. Ano ka simple? However, isa pa na makapagamay sa accounts receivable. And that is, pag mag-offer ka og discount. Kitahay, ang hatag kag discount sa customer, 5%. Pag makabayad siya within 10 days, nadili na mahimong inani ang entry. So, unsa naman ang mahimong entry? Ang cash na imong dadawato nun, gamay na. So, kay 5% pa na, kung ibayad siya within 10 days, 2 million times 10% is 100 man. So, ang 5% is 50. Ay, yeah, 2 million times 10%, 200, divided by 2. So, ang imong cash rakan karon is 1,900,000. Gitanggalan na siya o 5%. Or, kung isold na siya, it's 2 million times 0.95. Mana? Cash nimo inana na. Tapos, ang accounts receivable na mawala sa imo is 2 million. It is because na ay ginatawag na sales discount na pila man 100,000. So, ay, dili diha sa credit. Debit man ang kulang na dili ang sales discount. So, meaning, kana. So, kung makita nimo, duha ang nakapagamay sa AR. Nawala imong 2 million tungod sa payment na 1.9 million and tungod sa sales discount na 100,000. Now, kung nakahinumdum ka kining sales discount,
is an income statement account na kalaban ni sales. Mao ganing pagpangutanon ka, how much is the net sales? Sales na 2 million minus sales discount na 100, the net sales is 1.9 million. So is that important? It's still important kay na mga questions na mangutana gihapon pod ng sales o net sales. Kay related lagi siya sa accounts receivable. Okay? So muna duha, payment of accounts receivable and sales discount if ever. Isa pa ang tawag sales returns. Makapagamay po din sa accounts receivable ni ma'am. So, by the way, we're talking still of the accounts receivable. Wala pa ilabot ang allowance for doubtful accounts. So, ang sales returns, if iuli ni customer ang mga goods, niya na siya valid reason kay actually ang default, dili man pwede iuli-uli na ng customer nang walay valid reason. So, for example, damage ang items na imong gihatod or dili mao ang imuhang gi-specify na color and etc. Ang gi-specify na color ni customer blue, nga imong gipadala pink, something like that. Basta kay na valid reason. Mutungan sales returns. Like for example, on the 2 million na imong gibayaran, 2 million na imong gipadala sa customer, 500,000 are damaged. So meaning, mugamay na sabi mo accounts receivable, pero not through payment or sales discount. Minggamay siya tungod sa sales returns and allowances, 500,000. So, kana siya, pangutanon na sad ka, kay usahay, pangutanon ni basta long problem. How much is the net sales? Sales is 2 million, minus discount of 100, minus sales returns and allowances. So, mo na normally makapagamay sa iya, sales returns, sales discounts, and cash payments. However, na isa, na dili pa na siya may hisgutan dapita na wala kayo siya sa inventory may hisguti. Kaya kini na hisgutan man ni sa inventories also. 'Di ba? Ang ginatawag na write-off. But before pa sa write-off, before pa ta mo adto sa write-off, kung surihan na isa ta, unsao man dining accounts receivable. Ang accounts receivable is actually valued at gross accounts receivable less allowance for doubtful accounts. So para makahisgot ta og write-off, kinahanglan sa ta moagi sa allowance for doubtful accounts. So may meaning ana. Kanang 2 million na gross receivable nimo. Example, walay sales returns, walay sales discounts na nahitabo. So 2 million imong accounts receivable. Never expect na kani siya is makolekta tanan. Nagyud ay portion na dili makolekt. Logical man na siya sa tanan mga receivables kay na may mga bagagnaw nga dili mo bayad, but based on historical experiences ng company, pirmi gyud na ay dili makolekta na percentage. Okay? Like for example, it is assumed that sa 2 million ang 10% dili makolekta. Na ay 100,000. So 2 million minus ang dili sure allowance for doubtful accounts are those accounts receivable na gidudahan nimo nga dili makolekta. We have 1,900,000. Ang tawag na is net realizable value. So that's how you measure the accounts receivable. That's net of allowance for doubtful accounts. Okay? So before pag yun ng write-off, kini sa itong isgutan, naabay entry pag na ay allowance for doubtful accounts or gidudahan. Na, of course, debit, bad debts expense. So, na-expense na siya daan. Bad debts, kay ginatawag siya o kanang, kasi tawagan na, maminus na siya sa mga expenses, kay gidudahan lagi siya. Bisang pag gidudahan pa, nanay expenses. Kung kato na ay sales, bisag wa pa nakakolekta, kini sab diri pag na allowance for doubtful accounts, naanay bad debts, expense. Or, depende. Kaya ang uban, doubtful
accounts expense. So gi-expense na siya daan sa gidudahan pa. How much? 100,000. So na ako kanang allowance for doubtful accounts ang gidudahan na di makolekta. Now, kung naa na ni budget expense of doubtful accounts expense, ang pares ana is allowance for doubtful accounts. Depende po kung unsa ang gidebit. Kay kung ang gidebit, bad debts expense, malamang kini allowance for bad debts po na siya. Okay? So, sa financial statements, kung moingon tag balance sheet, kanang accounts receivable nimo diha na 2 million, na gini naguban-uban na allowance for doubtful accounts less ana 100. Inanaon sa pagpresent, niya na ay net realizable value na 19. Nga naman, ang allowance for doubtful accounts is what do we call as an example of contra asset account. So meaning nasa sa asset na tip, pero contra siya ni accounts receivable, contra asset. Okay? So mauna siya ang kwento sa bad debts expense o allowance for bad debts. So niya mausad na iyang entry. Karon, let's go to write-off. Unsa man ang write-off? Write-off is when ang kining gi-allowance for doubtful accounts nimo sigurado na kanadi na makolekta. So i-write off na nimo siya. I-write off meaning kini manggudiriya sa nagduda pa ka, wa nimo gi-minus sa 2 million, naghimo kag another account allowance for doubtful accounts. Stating na sa kaning 2 million naay gidudahan pa na 100. So wala gitanggal diri sa accounts receivable. Pag write off gani tanggalon na gyud mo sa diri. Tanggalon nimo sa diri sa gidudahan, tanggalon sa nimo sa buong accounts receivable nimo. Example, sure na dili na gyud mabayaran ka ni customer, imo lang gi-exert tanan efforts for the 100,000. Sure na di na makuan, so mag-write off na ka. So pag mag-write off ka, ang himuon na nimo kay gisulod man nimo allowance for doubtful accounts, credit siya. Contra asset lagi kay credit. Ang asset man kay debit. Contra asset man siya. Imo na siyang tanggalon og balik. I-debit nimo siya. Kaniha pag write off na. Allowance for doubtful accounts. So pag debit nimo, na-cancel na ning imong pag-credit sa iya sugod. So mawa ni siya diri. Kaso mawad-an pod imong accounts receivable 100,000. Matanggalan ni 19 na lang ning mabilib. So meaning klaro gyud na ang write-off is one of the reasons nganong mugamay pod ang accounts receivable. Again, pag mag-write-off ka, that means you are pretty much sure. Okay? Karon, naiuban companies nga write-off method ang ilang ginagamit. Gidudahan pa lang i-write-off kaagad nila. So, pag inana ang mga company, di na mo agyan ni na entry. Instead, maingon, di na may nani. O diretso na sila. So may pagdiretso niya. Kung write-off method ang ginagamit ng company, di na siya mag-inani. May diretso na siya. Bad debts expense. Expense, 100,000. Credit accounts receivable. Diretsuhon na niya tanggal diri, di na maagi allowance for doubtful accounts. Although, pare-pareho lang ang net realizable value, 19, kaya nga naman, instead na moagi pa ani 2 million, may nusa na lang diretso 100. Okay? So mo nang write-off. Karon, naay related sa write-off na makaapekto sa allowance for doubtful accounts, pero di siya makaapekto sa accounts receivable. Basta ang sa atong accounts receivable, halos upat ra ang makaapekto. Ang una, makadako isang credit sales. Ang ikaduha, ang makagamay sales discounts, payment of accounts receivable or collection of accounts receivable kay kita man ang seller. And the last one, sales returns, makagamay pod, and write-off. Pero na related sa write-off na dili pwedeng dili siya isgutan. Pero di siya makaapekto sa accounts receivable, pero makaapekto siya sa allowance for doubtful accounts. So ako ning i-reason na kay mao man ni ang entry if ever direct write-off ang company. Now,
unsa may related aning write-off. Ang related ana is recovery. Recovery of accounts written off. Na, recovery of accounts written off is when ang katong imong gi-write off na kay sure na ka na di makolekta, nakolekta nimo kalit. So recovery of accounts written off na siya. Miski na-expect na ka na dili makolekta, kolekta siya. Makolekta na noon sa unexpectedly. So recovery of accounts written off. Unsa may mahitabo? Ang una na entry sa recovery of accounts written off is mobalik ang accounts receivable, mobalik ang allowance for doubtful accounts. Kani ba? Pag write off nimo, imo nang gi-debit ang allowance for doubtful accounts. Kay credit man sa una imong gi-debit kay walaon mo na. Tapos giwalaan pud nimo ang accounts receivable. Karon pag recovery of accounts written off, imo na sad siyang ibalik. Balik nimo 100. Balik nimo ang allowance for doubtful accounts 100. One first entry. Pero kay recovery of accounts written off gani, meaning gibayaran ka sa wala na nimo gi-expect na mga accounts receivable, ay second entry. Debit cash 100, credit accounts receivable. Ibalik nimo accounts receivable pero imo ra gyapon giwala kay nakolekta lagi. So nabay effect ang recovery of accounts written off sa accounts receivable? Wala. Pero ang allowance for doubtful accounts ning balik. Okay? So mo to siya ang pinakauna. So unsa may sa atong discussion pinakasugod ang imong nahibal-an. Ang first, those things that will increase the accounts receivable o decrease. Ikaduha, ang entries sa pagtaas o pag-ubos ni accounts receivable related to credit sales, related to sales discounts, related to sales returns, and write-off, pati ang establishment of allowance for doubtful accounts. Tapos ang pag-write-off itself and recovery of accounts written off. Diba? And ang measurement, nakabalo na sad ka sa accounts receivable, that is measured net realizable value, gross accounts receivable, less allowance for doubtful accounts. Inanaon siya. Okay? Now, sa question na kasagaran na adiri, ang pinaka-question na gidani, how much is the net realizable value of the accounts receivable? Of course, pwede ka mag-entry-entry, maglangay-langay. Like sa kani, pili accounts receivable. Sulat mo accounts receivable, oy, na may credit sales, o itaas siya ng 2 to 40 or 2 million plus 10,000 ining freight or 2 million na tapos pang minusan nimo og accounts receivable sa sales returns, so sales discounts, minusan nimo og allowance for doubtful accounts sa final, tapos minusan po nimo og write off. Pwede na nimo buhaton, pero dugay kayo na sa bless. So maunang ang sunod nato na hisgutan, unsa man pag-solve ang kani accounts receivable and allowance for doubtful accounts o accounts receivable end na ang akong eraser nang dili na mo agi ana. Ang t-shirt. So hindi na mo agi ana na ay ginatawag na T-account analysis. So, sa T-account analysis, imo na kag-T. Butang nimo dia accounts receivable na account na. Katong ganina nga entry, medyo lisod to siya kay ngano man. What if dili lang isa ka customer imong giproblema? Daghan sila, 5 ka buo. Dahil collection, dahil og discounts.
So mag-entry pa ka for 5 ka buok na mga customers. And also, what if ka ng 5 ka customers na utang last year? So na accounts receivable beginning, katong accounts receivable ending last year. So maglisod kag solve. So morning na aning ti account analysis wherein ibutang gani mo din ang beginning balance. Dili gani. Sulat nimo. Sulat nimo ang accounts receivable beginning balance dire. Ngano naman sa debit kay accounts receivable kani ang iyang normal balance naa sa debit kay asset man na siya, tama? Butang nimo ang opposite diri. Ending balance kung ihatag sa problem. Pero normally kani ang hanapon. Pero sometimes ihatag tanan ang ending imong hanapon, usay sa dihatag ang ending lahi ang iyang pangitaon. So mo ning mas gana ni siya. Kay dili lang ending permente ang pangutana sa mga problems. So beginning balance, ending balance ibutang nimo. Ibutang sab nimo ang makapadako which is normally credit sales. So anaon nimo siya paggamit. Unsa may makapagamay? So meaning ang beginning balance na sa debit side kay asset siya. Pati ang makapadako na sa debit side kay asset siya. Ang makapagamay enumerate na nimo unsa man di ay ang na-collect. Collection from customers. Dili may butang. Tapos sales discounts na imuhang napa-enjoy sa customer. Unya sales returns and allowances dili pud sa opposite. Tapos accounts written off dili sa credit kay dapat balance ni silang tanan. So unsaon ni siya paggamit? Kung gihatag ang beginning, gihatag ang credit sales, total na nimo. So ang total diri sa debit, of course, mo sa dapat na ang total diri sa credit. Nya kintahay, gihatag ni na butang na nimo diri tanan. Mao na dayon kung unsay kulang, kini minus kani. Unsay kulang, mao na ang accounts receivable ending. But then again, kini siya, di man nimo siya ma-realize kung di ka kabalo atong entry. Diba? So, you can see accounts written off dire, walay nakahilabot sa recovery of accounts written off sa accounts receivable. Kay, again, ang iyan, nindako tuod, pag-recover sa accounts written off, pero ning gamay later, kay recovery ka ng accounts written off, that means, di bayaran ka, wa ka nag-expect. So, mawa, gyapon siya sa AR in the end. So, inanaon sa paggamit ang T-account analysis. Okay? Next. Naiparis siya, di ba? Ang paris niya, ang kanang iyahang katapat pirmi. Allowance for doubtful accounts. Again, kini sa contra asset. So, kay contra asset man siya, ang beginning balance niya na dali. Kung hihatag sa problem ang beginning balance, ibutang. Unya, ang ending sa opposite side. Unsay makapadako sa iyaha, kini. Pag naay doubtful accounts. So, pwede nimo ibutang dali ang doubtful accounts expense. Kini ba? O nindako ba siya? Kay credit ba ang normal balance niya? So, nindako siya na-creditan tungod sa doubtful accounts expense. Mugamay siya pag naay accounts written off. Tanawa, accounts written off. Allowance for doubtful accounts, ning gamay. Na bitaw sa ending, debit. Tapos credit AR, o na ito sa credit, o. Mo nang debit, credit. Diba? Unya, ang last is recovery of accounts written off. Kay mo dako bitaw ang allowance for doubtful accounts. Kung ang katong gi-expect na nimo di magbayad, nagbayad pagkalit. So pareho lang paggamit ani kung gihatag ni, gihatag ni. Matutal na nimo dire. Kapihon na nimo pa dire kay permanent man balance ang accounting. Kung gihatag ang ending, kini ang gihanap, kini accounts written off.
Makuha nimo sa kay kini minus kani na dayon. So nakagana again sa T-account analysis is that aside sa paspas ka mag-solve, bisag unsa pay mawala diri sa ilaha, kaya nimo i-solve. Like for example, kining credit sales ang wala. Gihatag man ni. So i-add sa nimo ni tanan total kapihon diri minus kaning beginning, diretso credit sales. So inana siya ang accounts receivable. Although naapay kinahanglan nimo mahibal-an ani. Ano man? Kini magod in-estimate. May i-estimate diha. Depende. It's either kani ang i-estimate or kining ending. So, the question is, how are you going to estimate the bad debts expense or allowance for doubtful accounts end? Kaya pag di gyapon na nimo makuha ng allowance for doubtful accounts, di gyapon nimo makita ang net realizable value. So, ato nang isgutan tanan. So, allowance for doubtful accounts ta. Again, gina-estimate na it's either the bad debts expense ang i-estimate or ang allowance for doubtful accounts end. So, unsaon man na. Una, kung kini ang gusto ng problem, ang iyang isultian na 10% of the credit sales. So, ang technical ani nga term tahay, percentage of credit sales. For example, sa itong problem ganina, 2 million. Percentage daw 10%. So, 200,000. Gisunod ganin mo siya, percentage of credit sales. Pero sa imong una-una, kini siya is ang bad debts expense. So, imo ni siyang ibutang diri. So, kung kani, nakuha ni nimo, nakompleto na, sa kani, minus kani, kung kini ang gipangita. Basta, if ever, percentage of credit sales ang giingon sa problem. Pasabot ana, ang makuha na nimo sa iya credit sales times percentage na gusto niya, bad debts expense, daily allowance for doubtful accounts in. Okay? So, mauna. Usay sad, maingon siya, percentage of accounts receivable ending. So, dili ang credit sales, ang katog yung imong ipautang sa customer na buo, kundi percentage lang ng AR end. So, kung percentage lang ng AR end, like for example, ang ending balance gyud ng accounts receivable is 500,000 na lang. Kay gibayran na ang 1.5 million. Kay 2 million na to itong example. So, if percentage, like for example, 5% of the AR end, 500,000 times 5%, that's 25,000 ata. 50,000 ng 10%. Kining 25,000, ayaw gyud na ibutang diri sa doubtful accounts expense. Kini dapat siya ibutang nimo sa allowance for doubtful accounts end pag mag-solve ka. Okay? Kay ang iyang gusto, pag percentage of AR, ang inyong gusto na kuhaon nimo is ang allowance for doubtful accounts end. Pag imo na ibutang diri, wrong yun ka imong mahimong answer. Gets ba? Now, kini pod, ingon sila, uy, 500,000. I 5%. Sure yun ka na ang 5% kaduda-duda na, nor dili na makolekta. Ang uban, di na mo sugot ana. Mao na ang nito nga ni. Mao na ning ginagamit ron, aging of accounts receivable. Ngano man? Dapat imong butangan og age ang kanang accounts receivable. Kanang bag-o pagiutang, nabay puruhan na makuha na sa tanan. Like for example, sa 500,000, inani daw,
200,000, kuan pa, 1 to 10 days old pa. Meaning, nangutang ang mga customer ani 10 days before. Kani siya, malamang wala pa na siya, doubtful. Kay 1 to 10 days pa gani, inyo na dayon yung i-judge na dili na magbayad ang mga customer ani. Ayaw. So kintahay 100,000 mo na ni 10 days to 30 days. Kana medyo duda-duda na ka. So kintahay butangan nimo 1% ang dili makolekta. So 100,000 times 1%, 1,000 ra ang allowance for doubtful accounts. Unya ang another 100,000 kuha na siya 1 month mo ng 30 days. 1 month to 3 months. Imong gibutang na din 5% na siya, di makolekta ang 5%. So 5,000. Yang last 100,000 kay 500,000 man lagi. 2, 3, 4, 5, 100,000. 3 months to 1 year. Mong gi-assume na 20% di na makolekta. So 100 times 20%, 20,000. So all in all, 26,000 na po daw dapat ang imuhang allowance for doubtful accounts. So muna na siya percentage of AR end. Kaso ang AR end or accounts receivable end, ipangbutangan og age. Kay kung sayo pa na siya giutang, wala pa na chance kaayo na dudahan nimo na di na makolekta. Walang 1 to 10 days old, wala pa'y doubtful. Pero sa 100,000, nanay 1%, sa isa ka 100,000 ay 5%, sa isa ka 100,000 ay 20%. So mo nang ginagamit karon na unsa man imong nakuha na 26,000, kining nakuha nimo na 26,000 at the end na sa bliss. Katudang percentage of credit sales ang budget expense ang makuha. So mao na AR man ka. So muna ang buong accounting sa AR. So possible questions for this one is una, basic tagaan mo entry ba? Kung tama ba ang entry? Like, what is the entry for recovery of accounts written off? So kinahanglan nimo butangan. Pati numbers, tagaan mo og situation. Aside sa entry, pasulbon mo. Pila ang year-end, pila ang net realizable value at the end of the year, kay nga naman, accounts receivable end minus allowance for doubtful accounts end. Pila ang bad debts expense, pila ang allowance for bad debts. Mga inana ang mga question. And, mao ba? O mao ba? So that's it.